kapalaran. Oh, mabuhay ka, migranteng Pilipino. Walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino. Walang hindi magagawa kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin. Dito lamang sa ating Radio Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or smartphones. Ang inyo pong makakasama ngayong gabi ay inyong mga tagapaglingkod na si Rhea Gamana at Ish Cabanya. Ish, magandang gabi. Bakit tumatawa ka, Rhea? Ginagaya mo kasi ako eh. Oh, hindi ah. I could easily deny that because people can't see us here in the studio. Okay, whatevs. Happy March 1st, everyone. Yes, happy March 1st, everyone. And next week, magpapalit na yung oras natin, di ba? Magbabago na to Oh, yeah. Oh, 1 kasi hour may forward. daylight savings time dito sa Canada. North America in general. Mhm. So, ngayon nga gabi sa Radyo Migrante ay pag-uusapan natin ang mga kalagayan no, ng ating mga kababayan na mga kababaihan sa loob at labas ng Pilipinas. Bakit kababaihan? Ano bang meron ngayon? Very good question because sa Radyo Migrante po ay Women's Month po dahil sa March 8 ay International Women's Day. So ang ginawa po natin, ang gagawin po natin sa Radyo Migrante ay pag-uusapan natin ng mga issue na related sa mga kababaihan. So therefore, watch out po for the entire month of March. International Women's Month po dito sa Radyo Migrante. Interesting. Yes, exactly. And speaking of International Women's Day, tatalakayin natin mamaya kung ano nga ba ang IWD, ano yung mga issues na kinakaharap ng mga kababaihang migrante sa loob at labas ng Pilipinas. At mamaya, makakausap natin live via phone patch si Representative Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party List. Mamaya po yan after ng first commercial natin. But before that, let's move on sa ating news and information. The first one is public school teachers hold second sit-down strike from bulatlat.com. Public school teachers once again pressed for a salary increase as they held another nationwide sit-down strike on Tuesday, February 24th in at least 18 regions, including the National Capital Region. A program was held in front of the Manila Science High School where different organizations also expressed solidarity with the teachers' call for salary increase. Programs were also held in different campuses in Quezon City. Teachers wore black armbands and hung tarpaulins with their demands. Benjamin Balbuena, national chairman of the Alliance of Concerned Teachers, or ACT, said that the teachers are not giving up their fight for a decent and living wage. ACT, or Alliance for Concerned Teachers, is an alliance of public school teachers nationwide, started their campaign for salary increase in May 2014. They trooped several times to the gates of the Malacanang Palace, the Department of Budget and Management, or DBM, to pressure Aquino, but to no avail. They held their first sit-down strike in November last year. And at the same year, the group called for the approval of House Bill 245 that seeks to increase the minimum salary of teachers from 18,549 pesos or $419 to 25,000 pesos, and for non-teaching personnel from 9,000 pesos, which is $203 to 15,000 pesos. But instead, President Aquino nailed the salary of teachers and even slashed their benefits such as productive, enhanced incentive from 10,000 pesos or $226 and productivity incentive benefit, which will be
which is $2,000 or 45 pesos. So Gabriela Women's Party Representative Emmy De Jesus also expressed solidarity to the sit-down strike. She said teachers who have difficult profession should be given significant wages. In every committee hearing, De Jesus said the Makabayan Bloc always fights ally-dominated Congress block these efforts. And Antonio Tino said, the representative of the ACT or the Alliance of Concerned Teachers said that Aquino is mandated by the Salary Standardization Law or SSL3, which was fully implemented in 2012 to earmark a certain position of the national budget for automatic annual salary increase. And for second news, 29th year of EDSA 1, anti-riot police block protesters. And this is a very significant news, especially with the contribution of women in the first years of the EDSA 1 in 1986. So for our news, here you go. Anti-riot police barred thousands of protesters on EDSA, ironically on the 29th year commemoration of the People Power gathering that ousted the Marcos dictatorship in 1986. The protesters who are calling for President Aquino's ouster were supposed to form a human chain on the sidewalk, starting from Gate 1 of Camp Crame up to EDSA Shrine. This was to be followed by an interfaith prayer gathering on the first month of the botched Mama Sapano operation. The rallies were dismayed by the police blockade since the activities were all coordinated with the police on February 24th, when rally organizers met with the National Capital Region Police Chief, Superintendent Diosdado Villaroso. Protesters began to march toward Camp Crame from Farmers Mall, Cubao, at around 2:30 p.m. At the same time, some 300 had gathered at Camp Crame's Gate 1, awaiting the main body of protesters for the interfaith gathering. Church leaders and seminaries led by Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio and Bishop Roel Marigsa of the United Church of Christ in the Philippines, among others, ended up walking towards Santolan to join those who had been barred from proceeding to Crame. Anakbayan Chair Vencer Crisostomo urged the police to join in their protest instead and to think hard about serving the government, who he said was bloodied from sending their colleagues to their death, referring to Mama Sapano tragedy. The protesters chanted, "Sobra na, tama na, game over na," in reference to the president's known fondness for computer games. The protesters proceeded to form a human chain which stretched from Santolan to Cubao. Santolan is still a kilometer away from EDSA Shrine, where protesters and government critics, ironically, are kept away by police in the past EDSA People Power commemorations. Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. said, in quotes, "EDSA anniversary is for the ordinary people who fought the dictatorship and continue to fight today. Let us recall why we have to repeat people power again and again to give power to the people." Unquote. The protesters have been calling for Aquino's removal from office to be replaced by a National Transition Council to be composed of representatives of groups who formed the Broad People's Movement for Aquino's ouster. Okay, at ang panguling balita po natin, students event Special Action Force cover-up outrage by Philippine Daily Inquirer po. Thousands of students from various colleges and universities across the country walked out of their classes on Friday, February 27th in a massive show of nationwide outrage against President Benigno Aquino III's President Benigno Aquino III's attempt to cover up his involvement in the Mama Sapano operation. In Metro Manila, students from the University of the Philippines, Manila and Diliman campuses, the Polytechnic University of the Philippines, and the Philippine Normal University led the opening salvo of the day-long protests, while with students staging simultaneous class walkouts, snake rallies, and flash dances at noon. Students of private universities also joined in the protests, voicing out their concern not only about the Mama Sapano operation but also with what they call the Aquino government's quote lackadaisical
end quote, approach to impending tuition hikes. Noise barrages and class walkouts were held at the University of Santo Tomas, De La Salle University, Manila, University of the East, University of Manila, National University, and the National Teachers College. Sara Elago, National President of the National Union of Students of the Philippines and convener of the Rise for Education Alliance, or R4E, said that the students are joining in the nationwide walkout for two reasons. First, to call on the president to resign from his post as he no longer has the moral ascendancy to rule the nation. Second, to protest against the Aquino administration's continued policy of education deregulation, which is the root of incessant tuition and other fee increases that students face every year. R4E earlier reported that about 400 colleges and universities are set to increase school rates for the incoming school year. Anakbayan Chairperson Bensar Crisostomo said that the youth and people want truth, justice, accountability, and change. The movement for Aquino's resignation is growing and the people's call is getting louder. Crisostomo added that the Filipino youth and students no longer want a government ruled by a corrupt, liar, U.S. puppet haciendero brat, and that is, it's time for the BS Aquino to step down. At dito po nagtatapos ang ating news and headlines ngayong gabi, at after ng break po, makakausap natin live via phone patch si Representative Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party List. And tonight, our featured interview is all about Women's Day, because we're commemorating International Women's Day on March 8th. Oh, right? Yes. And our special guest for tonight is live via phone patch. She is Luz Ilagan. She's an activist, educator, feminist, public official, and currently representing Gabriela Women's Party List in the Philippine Congress. Her involvement with women's groups began when she became a convener and then chairperson of the Women's Alliance for True Change Mindanao. And this alliance of 32 women's organizations in different parts of Mindanao would later join the national coalition called Gabriela. And I'd let Ma'am Luz Ilagan to explain more about the group. She graduated cum laude at Ateneo de Davao College in 1966, and in 1984 she became the chairperson of Gabriela Mindanao. Hello, welcome po, Madam Luz. Oh, good evening sa inyo at sa inyong mga listeners in Canada. Maayong buntag, ma'am. Thank you very much for gracing us dito po sa Radyo Migrante. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa pagkakataong ito na makapag-ugnayan sa inyo dyan sa inyong bahagi ng mundo. Right. Thank you. Okay. So Ish, simulan na natin. Briefly lang po, pwedeng bigyan nyo yung tagapakinig natin ng background kung ano yung International Women's Day at ano yung nagawa na ng Gabriela Philippines patungkol sa advokasya ng karapatan ng mga kababaihan. Oo, napakagandang tanong yan dahil nag-uumpisa na tayo ng Marso at ang Marso nga ang tinatawag na buwan ng kababaihan. Pero ang Marso 8 specifically ay ang International Women's Day na nadeklara ng United Nations. Paano ito nag-umpisa? Noong 1930s pa, yung mga manggagawa sa New York at sa iba't ibang parte ng mundo ay gumagawa ng ano-ano, workers sila, especially women and children, sa mga garments factories na napakahaba ng working hours nila. So, dito sa particular na example na isa-cite natin, na naging dahilan kung bakit meron tayong International Women's Day, sa New York, may isang factory ng garments, paggawaan ng damit. At karamihan ng mga trabahante, mananahi, babae at bata. Pero they were working from 12 to 16 hours. Napakahaba ng oras ng pagtatrabaho, hindi na tama, hindi makatao na nga, very exploitative. At ang sweldo nila ay napakababa. And then one day, nasunog itong factory na ito. At marami ang nakulong dahil doon naman sila natutulog din sa paggawaan. Marami ang nakulong, marami ang nasunog, ang namatay. So, nagkaroon ng isang napakalaking marcha doon sa New York na nagprotesta ang mga manggagawa.
hindi lamang yung pagprotesta nila doon sa disaster nga na nangyari, kung hindi doon sa inhuman working hours na napakahaba at ang napakababa nilang sweldo. Dahil doon sa kanilang massive protest, no? Unheard of, talagang historical yun. Napakaraming mga babae at bata, no? Mga babae karamihan, no? Workers na nagmarcha sa streets of New York to protest, no? At nabigay naman, no, ng mga gobyerno mula noon ang kanilang dinidemand, yung kanilang panawagan. So, utang natin sa mga trabahanteng ito, sa mga manggagawang ito na nanawagan ng mas humane, no, mas reasonable na working hours. Kaya ngayon, hindi na tayo 12 to 16 hours na paggawa, kung hindi 8 hours na ang legal. So mula noon, dineklara na ng United Nations as commemoration, no? Para maalala natin yung malaking contribution ng mga manggagawang ito to the women's movement. So March 8, that was the day that they marched, has been declared as International Women's Day, International Women Workers Day, no? In the whole world. So yan ang origin ng March 8. Ma'am, pag-usapan din po natin yung kalagayan naman, no, ng mga konkretong kalagayan ng mga kababaihan sa Pilipinas. So briefly po, kumusta sila? Kumusta yung mga kababayan nating mga kababaihan sa Pilipinas? At siguro mamaya i-connect din natin kasi kayo, yung sa Gabriela Women's Party List, kayo ang nagbibitbit ng mga issue ng mga migrante. Siguro yung next question ko din, ano yung mga issue ng mga migrante, lalo na mga migranteng kababaihan na binibitbit ninyo sa Gabriela Women's Party List doon po sa Kongreso? So 2 questions po yan. Oo. So sa ngayon, ang kababaihan, no, sa ating bansa ay ano na nga, no, sinasabi natin they are women and kasali yung mga kabataan who are undergoing a lot of sacrifices. Kasi sa administrasyon ni Aquino na sa umpisa ay napakalaki din yung pag-asa sana na meron mga pagbabago, ganun din pala, no, continuation pa rin ng mga paghihirap. Katulad ng very high ang prices, no, ng bilihin, mababa naman ang sweldo. At ang kababaihan yung manggagawa, no, if we focus on them, meron pang contractualization na walang security of tenure, pwede kang tanggalin anytime. Kaya ang isang panawagan, no, na binibitbit ng Gabriela at ng Gabriela Women's Party ay itigil na ang contractualization at itaas nga ang sweldo na minimum ng mga manggagawa. And then in the midst of this situation na napako na nga ang mababang sweldo, tumataas nga ang presyo ng mga bilihin, yung utility rates, no, ng kuryente, tubig, at yung pamasahe. Marami nga nagrereklamo na yung train, no, yung MRT, LRT, ang nagbabanta na naman ng pag-increase ng pamasahe, hindi naman nila inaayos, palaging nasisira. And then on top of this, no, dahil ito nga ang kahirapan, yung disempleo, no, walang trabaho, ito ang dahilan kung bakit marami sa ating mga kabaro, mga kapatid, ay napilitan na ngang lumabas ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. So yan ang mga migrante. At kahit na meron ng reports na exploitative talaga ang sitwasyon, lalong-lalo na sa Middle East, na ang majority ng migrant workers ay mga babae, mga domestic help, meron silang contract substitution, no, yung inirmahang kontrata dito sa Pilipinas ay hindi naman yung sinusunod pagdating nila sa ibang bansa. At saka yung mga abusive employers na hindi nagsusweldo o kaya hindi pinapakain sila ng ayos. So, marami sa ating mga kabaro na napilitan ng lumabas ng Pilipinas, and ito ngang remittances ng ating mga kapatid na OFWs ang nagpapalutan ng ekonomiya ng Philippines. Dahil kung wala ang remittances, bagsak talaga ang ekonomiya. Kaya yan yung sitwasyon ng kababaihan ngayon. And then recently, may mga karahasan din na nararanasan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na sa Mindanao. Ang pinakahuli ay yung pagtawag na nga ng all-out war against the Muslims dahil yung palpak nga, no, na operation ng gobyerno, hinahanap nila yung isang terorista. Pagkatapos, hindi nagsabi dun sa area, wala silang coordination. Hindi lamang yung 44
na Special Action Force sa mga pulis ang namatay. Kung hindi, merong 80 na MILF at merong mga sibilyan, 5 sibilyan at marami pang nasugatan. At ngayon, meron ng evacuation din sa Mindanao. Kaya in brief, no, yan ang mga nararanasan ngayon ng ating kababaihan at napakahirap nga ng buhay sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Aquino. Ma'am, nabanggit niyo po kanina yung yung mga ka-issue ng mga migrante. Tanong ko lang po, briefly po, bakit ho Gabriela Women's Party List ang nagdadala ng issue ng mga migrante? Number one, kasi ang Gabriela Women's Party ay isang party list na at nagboto yan para mag-represent ng marginalized women, kasi yung boses doon sa Kongreso. Unfortunately, ang migrante ay hindi nakakuha ng isang seat, no? Tumakbo sila sa party list ng election, pero kinulang yung boto. Malaking bahagi naman ng ating mga migrante ay kababaihan. At dahil ang Gabriela Women's Party ay partido ng kababaihan, nararapat lang na dalahin din namin ang boses ng mga migrante, babae man o lalaki, sa loob ng Kongreso. Kaya marami sa aming mga resolusyon at mga batas na isinusulong ay para sa kabutihan o kapakanan ng mga migrante. For example, meron kaming bill na aming pinopursue na yung mga migranteng umuwi ay sana mabigyan ng financial assistance kasi nawala ng trabaho at dapat automatic yun na binibigay ng gobyerno dahil ang migrante naman pag lumabas ng Pilipinas, automatic din naman silang nagbabayad, di ba, ng $25 sa OWA. Kaya dapat lang talaga tulungan ng gobyerno ang mga OFWs dahil sila ang nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ating economy. Kaya ang Gabriela Women's Party ay nakita namin na kami ang magdala rin ng boses ng mga migrant workers. At base po sa mga datos na natatanggap ninyo, kamusta na po yung kampanya para sa consular services para sa mga migranteng manggagawa, particular dito sa Alberta, Canada? Oo. So ang Gabriela Women's Party din ang nag-file ng isang bill na magbukas na ng isang consulate sa Alberta. Sinunod namin yung aming isa pa rin panukalang batas na magbukas ng isang consulate doon sa Nagoya. Dahil ito yung mga lugar na napakarami ng mga Pilipino na nangangailangan ng serbisyo, no? For their passports, for their whatever, no? Na mabibigay ng consular offices. Yung Nagoya, dapat na yun. Itong sa Alberta ay aming sinalang nga, no? During the budget hearing. At positibo naman yung kanilang reaction, yung nga lang, hinahanap pa ang pondo. Kaya ang sabi namin, dapat isasali na yan sa budget at magba-budget hearing na naman uli and we will make sure na kahit ba maipasa na nga yan, na-approve na, we have to make sure na merong budget, may pondo para maitayo na yung consular office dyan sa Alberta. Nakalinya din po ito sa sa mga issue din ng migrante po. Yung nakarating na po ba sa inyo yung balita na sa April 1 po dito sa Canada ay marami pong sa mga kababayan natin mapapauwi sa Pilipinas through deportation dahil nga sa temporary foreign workers moratorium. Nakaabot na po ba dyan sa atin dyan sa Pilipinas? Oo, nakaabot na sa amin yung balita at alam ko rin na merong mga Filipino workers na nire-require na nga na magkaroon pa ng additional pag-comply sa mga requirements. Kaya hinahanda rin namin yung aming resolution na manawagan na tayo sa ahensya ng gobyerno dito sa Pilipinas kung paano tayo makakatulong dito sa mga umuuwing mga workers na mula sa Canada. So we are still studying and collecting the data para mapagtibay namin yung planong resolution na dapat tignan yung kapakanan ng mga workers, uuwi sila. Wala namang mga trabahong naghihintay dito sa Pilipinas. Kaya napakaangkop talaga yung aming isinulong na financial assistance for the departing or bumabalik na rin coming home ng mga workers dahil kailangan nila ng assistance habang naghahanap pa sila ng trabaho o kaya naghihintay na makabalik sila dun sa kanilang pinagtatrabahoan outside the Philippines.
At saka, tatanong ko lang din po kasi quite recently nagbago na rin po yung yung live-in caregiver program, naging caregiver program na po siya. At saka marami po kaming narinig na mga positive and negative reactions about actually mostly negative reactions. Tatanong ko lang din po kung natanggap niyo rin yung balita dyan sa atin about the changes on the caregiver program at saka ano pa yung tindig ng Gabriela ukol dito. Siyempre, natanggap na namin yung balita, pero yung mga detalye ay hindi pa. Mahalaga kasi kung meron tayong isusulong na resolution, pag-imbestiga kaya isang panukalang batas para suportahan yung kampanya ng mga migrante, ay may hawak din kaming mga datos. Kaya ongoing yung aming pagli-link up sa ating mga institusyon, no? Katulad ninyo, mga grupo na nasa labas para mabigyan kami ng sapat na information para tama din yung aming ilalagay sa resolution. Pero syempre, ang panindigan talaga ng Gabriela Women's Party is always to side with the workers. So, tinitimbag natin ano ba yung positive and negative, pero in the end, we will listen to the workers. No? Yung pakikinggan namin, ano ba talaga ang panawagan, ano ba yung hiling, ano ba yung makakabuti sa ating mga migrante. At yun ang ating paninindigan din. No? Yun ang aming ilalaman sa mga panukalang batas o legislative agenda na isinusulong ng Gabriela Women's Party. Speaking of legislative agenda, mabalik po tayo sa Pilipinas. Mga partikular na mga batas at mga bills na sinusulong sa Kongreso ay yung anti-rape law. Meron pong amendments dito at ano po yung updates patungkol dun sa reproductive health bill naman? Ang reproductive health law na siya, batas ng reproductive health law, ay umabot na yun sa Supreme Court, hindi pa. At nagdesisyon na nga ang Supreme Court na ito ay constitutional. Kaya ang bola ngayon ay nasa korte na ng Department of Health na sila na dapat magpapag nito kasi ang Gabriela naman ay nagsulong nito dahil ang aming dahilan dapat mabigyan ng sapat na serbisyo ang ating kababaihan at kabataan. So, doon kami nagfo-focus that it is the responsibility of government to provide health services para sa ating mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. So, it's important that yung budget ay nakalaan para dito sa implementation ng reproductive health law. Ang hindi kami nakatutok sa family yung sa mga contraceptives, hindi yan, mas pa doon sa serbisyo na dapat natatanggap ng kababaihan, lalong-lalo na yung nakatira sa probinsya at doon sa malalayong lugar. Meron din kaming tinututulan ng mga polisiya ng gobyerno katulad ng no home birthing dahil may policy ngayon ang Department of Health na ipipinalize, no? Meron silang punishment for people na hindi pupunta sa ospital, no? At manganganak na sa bahay. Paano na lang yung mga katutubo, yung mahihirap na nakatira sa malalayong lugar? Kung merong sapat na serbisyo ang mga ospital, okay yun. Isang pang problema nga regarding hospital, ginagawa na nilang pribado. Ito yung public-private partnership na isinusulong ng administrasyon ni Aquino na halos lahat na ng services, halos lahat na ng utilities ay ginagawang private. At alam naman natin, pag privatized na, tubo ang nakatutok dyan, no? So, paano na lang maka-afford ang mga mahihirap? So, ito kasali ito sa aming legislative agenda na tigilan na ang contractualization, bigyan na sa sahod ang mga guro at saka mga manggagawa. Tapos, ma'am, narinig din po namin yung madami kasi kami naririnig about din sa issue, no? Yung insidente na naganap sa Mamasapa, no? Sa Maguindanao. Ano po yung mga issue na women-focused issues na lumabas doon sa insidente at may may news na lumabas na may House bill na magre-regulate daw ng mga drones sa Pilipinas. So siguro magandang pag-usapan natin yun briefly. Ano ang ng Gabriela, tindig ng Gabriela doon? Ako at ang isa pang representante, no, si Congressman Zarate ng Bayan Muna, ay pumunta talaga doon sa lugar sa Mamasapa, no. As soon as nangyari yun at nabalitaan na namin, no, yung
matinding bakbakan nga doon sa Mamasapano at marami ang namatay. Hindi lamang yung mga pulis ng Special Action Force, kung hindi yung mga MILF at mga civilian na naging collateral damage. Pumunta kami agad doon sa area. Nakausap ko yung mga nanay at bilang representante ng Gabriela, syempre ang aking special interest would be the situation of the women and the children. So, ang nangyari ay hirap ngayon yung mga byuda nga nung namatay ng mga civilian at ng MILF, kahit MILF sila, namatayan din ng mga asawa at nasira yung kanilang mga tanim, no? Dahil maisan yung lugar na yun. Hindi na sila makabalik doon para kunin yung kanilang mga tanim, makaharvest. Hindi na rin sila makabalik para magtanim uli dahil may mga bala pa, may mga granada pang hindi pumutok. Sila. Ang mga bata ay hindi pa nakakabalik sa eskwela. Massive ang evacuation dahil nandun pa rin yung uniformed men. And recently, nanawagan na ang Armed Forces of the Philippines ng all-out war against the DIFF at MILF. Kaya may evacuation na ngayon. 10,000 civilians na nga ang nagbakwit na naman doon sa Maguindanao. Ngayon, ang aming tingin dito, maraming nilabag si Aquino, no, sa mga patakaran. At ito nga ang dahilan kung bakit nananawagan na nga kami na mag-resign na siya. Number one, hindi man lang nag-coordinate. No? Pumasok sila sa area na yun dahil may warrant of arrest, pero hating gabi sila pumunta, kaya marami ang nagulat at nagbakbakan na nga. Number two, hindi siya nakipag-coordinate at ang binigay pa niya na orders, ang magbigay ng command ay si Purisima, ang Director General, na matagal nang suspended. Bakit ang isang suspended na official ang nag-ooperate o nagbibigay ng command doon sa operation na yun? That violation yan ng chain of command. Number three, bakit hinayaan ni Aquino na nandun yung mga Amerikano? Kasi sila apparently ang nag-fund, sila ang nagbibigay nga ng bounty, ng reward, no, ng $6 million. At ang Amerikano ang naghihintay doon sa area para tanggapin yung daliri na pinutol mula doon kay Marwan, yung terrorist na hinahanap nila. Bakit nandun ang FBI? Bakit hindi sa NDI binigay? Bakit ang Amerika ay kasali sa lahat ng operation? That is a betrayal of our Constitution. Hindi pwedeng manghimasok ang isang bansa, no, dito sa isang independent na bansa rin katulad ng Pilipinas. At si Aquino ay nagsinungaling sa umpisa pa. Sabi niya, hindi daw niya alam. Pero ngayon, lumalabas sa investigation, alam niya all the time. At doon lang siya nakikipag-coordinate sa kanyang kaibigan na si General Purisima, na suspended na. At hindi niya ipinaalam itong napakabigat na operasyon sa iba pang mga opisyal. Kaya maraming kasalanan si Aquino sa incident na ito. At ngayon, ang mas malaking kasalanan ay nagdeklara na naman ng gera at nag-evacuate naman ang mga sibilyan, no, doon sa Maguindanao. Kaya walang katapusang paghihirap sa mga nanay at sa mga bata, sa mga nakatira sa lugar na yun. Regarding the drones, yung drones ay vehicle talaga ng mga Amerikano yan. Sila ang gumagamit ng drones, no? At inamin naman ng ating AFP na yung drones na palibot-libot doon sa Maguindanao bago pa nangyari yung bakbakan ay pag-aari nga ng mga Amerikano. Kaya kung ang batas na isinusulong ng ibang kongresista ay pag-regulate lang ng drones, hindi na sinasagot yung problema. Kasi ang mas malaking tanong, bakit ang Amerika nang himasok sa isang internal na operation ng Pilipinas? Kaya ito ang kasalanan ni Aquino, and he can be impeached again. He can be charged. Betrayal of the Constitution, betrayal of public trust. Maaari niyo po bang paliwanagan sa ating mga tagapakinig, ano po yung WARN, ano po yung Women's for Aquino's Resignation Now, at ano po yung mga planong aktibidad sa mga susunod na araw? Sa ngayon nga, nandito na kami sa Mendiola dahil meron din kaming isang rally, no, ng kababaihan, yung Women for Aquino's Resignation Now. At yung WARN, ang bago naming itinayo, no, na organisasyon ng kababaihan, katulad yan ng aming dating itinayo na Babala nung panahon pa ni Arroyo. Ngayon, nananawagan kami na dapat mag-resign na si Aquino dahil sunod-sunod na ang kanyang mga kasalanan at hindi maaaring magtagal pa siya sa posisyon
baka madagdagan na naman itong mga problema, itong mga disaster. Yung Yolanda nga, ng corruption, grabe doon, no? Yung perang nawaldas at hanggang ngayon hindi pa nakakabalik sa normal ang mga tao. Ang isa pa, yung pork barrel, no? Yung bilyon-bilyong inaksaya na punta sa mga NGOs at sa bulsa ng mga corrupt na officials. Ang PDAF, ang DAF na dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional. Bakit ginamit nila ang pera sa maling pamamaraan? At ngayon, itong Mama Sapano na disaster nga na maraming namatay at ang all-out war na dineklara ni Aquino. On top of this, yung kahirapan ng economic ng ating mga nanay. Mataas na presyo ng bilihin, yung pamasahe, tuition, and all. Kaya iba't ibang sektor na ang nananawagan ngayon na dapat mag-resign na si Aquino. Mga estudyante, mga madre at pare, mga obispo, ang kababaihan, may mga civil society groups nagsasabi bago pa madagdagan ang kasalanan ni Aquino, bago pa may isa pang disaster, dapat bumaba na siya sa pwesto. Speaking of bumaba sa pwesto, ma'am, nanawagan din ang Gabriela ng Transition Council. Briefly lang po kasi malapit na po tayo matapos. Ano po yung Transition Council at paano nakakabit or gaano kahalaga para sa aming mga migrante na makialam pa rin sa issue ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas? Oo. Dahil sa nanawagan na tayo na siya ay mag-resign, ang sunod na tanong ay ano ang ipapalit? Marami rin ang ayaw naman sa ating Vice Presidente na sa perception ng mga tao ay napaka-corrupt din. So hindi naman kailangan sundin ang constitutional succession. Kaya ang sinusulong ngayon ay ang Transition Council. Ano ang Transition Council? Ito ay konseho, council ng mga tao na pinili ng sektor na siya munang mamamahala sa ating administrasyon habang hindi pa tayo bumabalik sa normal. At ano ang kanilang magiging function? Dadalhin nila ang boses sa mga basic sectors katulad ng mga migrants. Ano ba ang gusto ng migrants na mangyari sa pagbabago ng ating pamahalaan? Kasi hindi pwedeng tao lang ang pinapalitan. Dapat sistema na ang ating pinapalitan. Kaya ang Transition Council ay bubuuin ng mga taong manggagaling din sa mga kababaihan, sa mga madre o pare, sa religious groups, sa business people. Pero dala-dala nila yung agenda ng sektor. Kaya ang migrants should be interested in this Transition Council because what do the migrant workers want as an agenda na ating susundin kung tunay na pagbabago ang gusto nating mangyari sa ating bansa. Kaya you should follow very closely paano ito mangyayari. But meanwhile, dapat bumaba muna si Aquino. Kaya kung merong panawagan mula sa inyong side na mag-resign na rin si Aquino, that will be very helpful and then we move on to the Transition Council. Huling mensahe po para sa mga migranteng manggagawang kababaihan. Ang aking mensahe ay sana kayo ay magpapatuloy sa pakikinig at pag-join in solidarity sa ating mga migrant groups like Migrante International. Marami dyan kasi sila ang makakabigay ng update, sila ang magbibigay din ng orientasyon at edukasyon kung paano ang mga migrant workers natin ay mabigyan ng sapat na atensyon at sapat na assistance mula dito. Kailangan tayo ay sama-sama at kinikilala ng Gabriela Women's Party ang malaking kontribusyon ng mga migrant workers sa ating ekonomiya at sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Kaya sana the women migrant workers will continue to be vigilant, will continue to join in solidarity. Our big groups like Migrante International at iba pa. At huwag kayong mag-alala dahil ang inyong agenda ay ating isusulong at kasama ninyo ang Gabriela Women's Party. Daghang salamat. Maraming salamat po, Representative Luz Ilagan, one of the representatives ng Gabriela Women's Party List. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Daghang salamat. Walay sakayan. Okay. Padayon. Wow. Ang galing.
Ang sarap tuloy-tuloy yung interview but unfortunately we have to Oo, cut it out. napaka-cheerful din ng kanyang pagsasalita. Oo nga eh. Oo. Oo, Parating may energy. Exactly. Ganun ang kababaihan. Exactly. Mabuhay ang kababaihan. Okay. So, synthesis-ish. Ako ba? Ikaw, di ba? Dapat. Ako ba? Oo, kababaihan naman eh. Okay, I will read this. Okay, so ating pong synthesis, susumahin natin ang naging talakayan natin ngayong gabi ay ang pakikisangkot ng mga kababaihan sa kanyang lipunan ay isang pagtatakda ng kanyang halaga at bahagi sa pagbubuo ng isang lipunang malaya, makatarungan at may pagkakapantay-pantay. Ganito niya inihahayag ang kanyang tinig at isinasalaysay ang naratibo ng kanyang karanasan at pananagutan. Sa isang dominanteng kultura kung saan nananatili pa rin ang kapangyarihan ng mga lalaki, ang kababaihan ay patuloy na nagsusumikap at iginigiit ang kanilang mga karapatan sa kabila ng pagkakakulong sa kanilang uring kinabibilangan bilang mga babae, nanay at asawa. Hindi ibig sabihin nito na ang layunin nila'y umagaw ng kapangyarihan sa dominanteng lipunan ng mga kalalakihan upang makalikha ng alternatibong daigdig para sa kababaihan. Kundi, manapay ang ibig sabihin nito'y naglalatag na ang mga kababaihan ng mga kondisyon para sa pagsusulong ng mga sambayan ng adhikain upang makibahagi sila sa paglaban sa mga sistemang hindi makatao, hindi makatarungan at walang paggalang sa karapatan ng lahat ng mamamayan. Bilang panghuli, kinakailangang magpatuloy at maghanap ng mga pamamaraan at tumpak na tahakin upang hindi na lamang ang kanilang katawan, mga pangangailangan at sexualidad ang mga usapin, patuloy ang paghahanap at pagbabago upang maihugis ang tunay na kalayaan ng kababaihan. Ito ang pag-asang maghahango sa kanya sa kanyang pagkaalipin sa mga hindi makatarungan at di pantay na lipunang mumiiral. Up next po ay ang ating puso ng migrante kung saan po maririnig natin ang ating mga kababayan this time po sa Pilipinas kung bakit kasi may team po ang 1 Billion Rising sa Pilipinas, Rise for Revolution. So pakikinggan po natin ang ating mga kababayan ukol sa kung ano ang kanilang revolusyon. Kaya heto po, pakinggan natin sila. Ang revolusyon para sa amin ay dapat ngayon na. At ito ay pakikibaka ng mga kababaihang biktima ng karahasan para sa tunay na hustisya. Ang aking revolusyon ay isang pakikibaka para sa isang malayang bansa na may libreng serbisyo sa kalusugan, sa edukasyon, pabahay. Ang revolusyon ko ay laban sa korupsyon at sa bulok na sistema na nagpapalala sa karahasan at kaapihan ng kababaihan. Today po is the global launch day of 1 Billion Rising's third phase. Third year na po natin ang 1 Billion Rising, and this year our theme is 1 Billion Rising Revolution. Why we thought of revolution is that it's so clear na the escalating violence is so abhorrent and so shocking already what's going on in the world. It's state instigated, it's policy instigated, and it's led very much by corporate greed. And why revolutions? Because we really have to escalate already our actions. The Justice campaign last year really deepened the understanding of the issue of violence, that we could not anymore tackle ending violence unless we looked at neoliberal policies that are affecting many countries of the world, unless we looked at issues like militarization, unless we looked at foreign intervention, unless we looked at issues of exploitation that also perpetuate economic violence towards women. In so many countries around the world, the grassroots movements really led it, as we did here with Gabriela and our task force groups of various mass-based organizations here in the Philippines. And they really opened up not just the awareness, but the holding their governments accountable, holding their perpetrators accountable. Ang sagot! Para sa mga kababayan nating biktima ng Bagyong Yolanda, ang sagot! Dati kasi ang kinukwento lang namin o parang nakikita namin na for every 2 hours merong isang babae na nabubugbog. Pero ngayong 2014, umabot na siya na for every 31 minutes may isang babae ang nabubugbog. Ganon din yung pagtaas ng bilang ng kaso ng
rape, no? Dati, every 1 hour and 31 minutes, 30 minutes may isang babae o isang bata na naging biktima ng panggagahasa. Pero ngayon, for every 1 hour and 21 minutes, meron isang babae o isang bata ang nakakaranas ng panggagahasa. Tumitindi yung karahasan sexual na pang-aabuso sa kababaihan, tumitindi rin po yung karahasan na dulot ng kahirapan, karahasan na dulot ng kasalatan, karahasan na dulot ng kawalan ng opportunities para sa kababaihan, sa trabaho, sa panlipunang serbisyo, social services, lalo na sa isang lipunan na napakatindi po ng corruption, ng values, corruption ng pagtingin sa kababaihan at corruption syempre na matigas na nangyayari sa lahat ng levels ng paggogobyerno. Ang revolusyon para sa akin ay panlipunang pagbabago, system change ito. Ang revolusyon ko ay ang pagpapalaya sa lahat ng bilanggong politikal, lalong-lalo na ang kababaihan. Aking revolusyon ay ang magsilbi para sa interes ng nakararami at mapigil ang kahirapan ng mamamayan, kasama na dito ang mga kababaihan. Ang revolusyon para sa akin ay pagwawakas sa imperialismo at magluluwal ng lipunang walang pang-aapi at pagsasamantala sa mga kababaihan at mga bata. Itong bilyong salapi, limpak na salapi, nasa kamay ng isang tao lamang. At dahil hindi nga pumunta sa serbisyo na dapat natanggap ng mga mamamayan, masasabi nating ninakaw ang pera. Kami isang kahit santukalang vendor, kaya sobrang hirap ang inaabot namin talaga yan sa araw-araw. Hindi po namin alam, yun naman po palang dapat na mapunta sa taong bayan na mahihirap, kinukurakot naman nila. Ang ginagawa po nila hindi na makatarungan. Tayong mamamayan, hindi na po tayo kailangan pang magtahi-tahimik. Kailangan pong kumilos na tayong sama-sama. Pumirma na po ako kasi syempre People's Initiative, pinapatunayan na mas malakas pa rin talaga yung kapangyarihan ng tao kaysa sa gobyerno. At saka, syempre, para ma-rehistory din yung pagtutol ng bilang babae, tsaka estudyante sa mga malaking patakaran nito. Para sa mga kababaihan, pag sinabi pong abante, babae, ang sagot po natin, palaban, militante. Abante, babae! Palaban, militante! Nakakasurang pakinggan, tumaas na ang bilihin. Presyo ng bigas, di na kayang sigurahin. Kaba ng ating bayan, saan ba napunta? Inuna ang bulsa kesa sa maralita. Pag may mga sakit kami, mga anak ko, pag pumupunta kami ng hospital, halos naka-privatize lahat ng hospital. Yung access dapat na para sa amin, ibigay ng gobyerno, hindi namin nakakamit yon. And I think really what we looked into when we say revolution is really a radical shift in consciousness, a radical change in system, and a radical personal change in people. Right now, all the communities are asking that question. Like, what is revolution to me personally? And what is revolution to us as a community? And what is revolution to us as a country? And once we have that in discussion, then we're going to see emerging, interesting, creative, radical revolutions happening. So
So that wraps up our Pulso ng Migrante for tonight, March 1st, 2015. Any announcements, Rhea? Yes, ako rin pala yun. Sorry. Anyway, for more information, you can follow 1 Billion Rising wherever you are. It's a global movement now. And for our shout-outs and announcements, join Migrante Ontario and Bayan organizations in Canada, particularly here in Toronto, this coming Saturday, March 7th at the International Working Women's March. There will be a meet-up 11 o'clock in the morning, and assembly time. Our assembly will be outside OISE or OISE, St. George University of Toronto St. George campus. That's just above the St. George subway station if you're taking the TTC. There will be a mini program after that, and there will be a Salo-Salo coordinated by Gabriela Ontario, and more updates about the GATES, Gabriela Transition Experience Survey, done by groups here across Canada, basically, and led by Professor Philip Kelly here at York University. So that will be right after the march. There will be an assembly at Kerr Hall East, KHE 216 in Ryerson University, and all of these activities are organized by Gabriela Ontario, Migrante Ontario, iWorkers, FMWM, Anak Bayan Toronto. And for another activity, March 4th, Wednesday, as a response to immigration and refugee protection regulation changes, frontline migrant worker groups across Canada have come together to launch the campaign against a 4-year limit on migrant workers. Migrant worker groups demand an immediate moratorium be placed on the 4 and 4 rule so workers here may continue to work. Campaign against the 4-year limit on migrant workers include Fuerza Guelph, Migrant Workers Alliance for Change, Migrante Alberta, Radical Action with Migrants in Agriculture, Okanagan Valley, and Sanctuary City, Hamilton. There will be a picket March 4th at 1 p.m. at MP Joe Oliver's office, 511 Lawrence Avenue West, Lawrence and Bathurst, here in Toronto, to deliver a stop deportation notice to MP Oliver. At saka meron pang isa. Meron po actually ang Bayan Canada sponsored forum on Mama Sapano at saka national situationer po kung ano na po yung nangyayari sa ating bansa. Sa March 11 po yan, 6 to 9 p.m. at Trinity St. Paul's United Church sa 427 Bloor Street West. Again po, sponsored po ito ng Bayan Canada. For more info po, ipopost po natin sa Radyo Migrante Facebook page. Yes, so, and Iglesia Filipina Independiente Philippine Independent Church invites you to its first-year anniversary at St. Simon Anglican Church, 525 Bloor Street East on March 8th, Sunday, next week, 5 p.m. That's IFI Greater Toronto Mission. And just briefly, ang Akdaan Book 3 is out. Book launching is in the offing. So for book orders, call 416. I'm not sure actually about this, but ipopost natin mamaya kung yung telephone number. Yeah, I guess this number 647-896-3496. For any and all inquiries, you may send email to grupongakdaan@yahoo.ca. And on March 17, the 20th death anniversary of Flor Contemplacion Migrante and its chapters and affiliates worldwide will be holding a global day of action for Aquino's resignation. At doon po nagtatapos ang ating Radyo Migrante. Maraming salamat po. Sa susunod po na linggo, up next is Roy Green of Odyssey. Ang huling awitin po natin you like that, Roy? Ito po yung awitin na kinanta namin ni Kuya Louie. Ito po yung cover, Babae by Lay Garcia. At hopefully magustuhan niyo po. So magandang gabi po and see you next week. Next week po. Sa dahan at siniiyang nakas, sa sumpa ng lipunang marahas, tinuring na marupok at walang kakayahan, harapin ang unos ng ginawang palangin ng mga pagsamadala, at pagkatao'y nilurakan nila, lang itinulit ikaw na nagbibigay na. Tayo na mga kasama, magsurit palayain ang kaisipan. Ngayon na ang panahon ng pagbabalik, mas pagsulong
kababaihan, di lubos ng kalayaan.